Hindi na ako aalis pa sa tabi ninyo ni Dave kahit anong mangyari. Magunaw man ang mundo. Kung papayag ka, handa rin kitang pakasalan kahit kailan at kahit saan mo gusto. Dear Amihan Stories presents A Second Chance with My Ex and Our Son. Written by Jasmine Jail. Yes, ma'am. Sisig po. Alok ni Mitch sa isang ginang na huminto sa tapat ng kanyang stall na nakapuesto sa gilid ng kalsada na dinaraanan ng maraming tao. Magkano isang order? Tanong nito. 90 pesos lang po. Ang mahal naman, doon na nga sa kabila 50 pesos lang. Mas marami po kasi yun sa amin kaya mas mahal. May free delivery rin po kami kapag sa page kayo o-order pero within the area lang po dapat. Kapag malayo na, hindi na yun kakayanin ng powers namin. Sino naman ang taga-deliver nyo? Ako po. Tapos itong assistant kong si Elsie ang naiiwan naman dito. Ganun ba? Napapatango-tango ang sagot ng ginang. Dapat pala sa page na lang ako umorder para hindi na ako naglakad papunta rito. Diyan lang naman ako sa pangatlong kanto magmula rito. Sa susunod po, pwedeng sa page na lang kayo umorder at i-deliver po namin sa inyo na mainit-init pa. Sige, bigyan mo ako ng isang order ngayon at sa susunod ay sa online na lang ako o-order. Sabi ng ginang habang dumudukot ang pera sa sling bag nito. Ano bang name ng page niyo sa Facebook? Michelle Sisig po, ma'am. Sagot niya habang sinisimula na niyang i-prepare ang sisig na order nito. Itinuro pa niya rito nakasulat sa itaas ng kanilang stall para sigurado. Sige, basta sure kayo na marami yan ha. Kasya sa amin ng asawa ko. Opo ma'am, kasyang-kasya po ito sa inyo at siguradong mag-e-enjoy po kayo kasi masarap ang sisig namin dito. Sige. At kapag nagustuhan niyo na mister ko, dito na ako bibili lagi. Napangiti siya na malapad dahil sa sinabi ng ginang. At nang matapos na siya sa pagluluto ng sisig, ay ibinigay na niya yon at inabot ang bayad mula rito. Suklim po ma'am. Pahabol niya nang umalis na agad ang ginang. Sa'yo na yan ineng at piso lang naman yan. Sagot nito habang papalayo na sa kanya. Maraming salamat po! Medyo pasigaw naman yung sagot para marinig siya nito. Pagkatapos ay muli na naman silang bumalik sa pag-aantay ng customer. Sayang din tong piso. Kailangan to para makabuo tayo ng 100. Di ba, Elsie? Tinapik pa niya ng bahagya ang kanyang assistant na kanina pang nananahimik. Hoy, ba't ang tahimik mo riyan? May problema ka ba? Muli niya itong kinalabit nang hindi siya nito sinagot at ngumiti lang ng bahagya. Wala naman Ate Mitch. Tumitingin lang ako ng mga orders mula sa page natin. Ganun ba? Sige. At baka dyan ay maka-jackpot tayo. Sobrang hina kasi rito. Simula naman nagtayo rin ng sisigan dyan sa kabila. Nagsilipat na roon ng mga customers natin. Mura daw kasi 50 lang. Dapat hindi nila ginagawang basehan ng presyo. Yung nilalaman dapat. Kung kaunti ba o marami. At higit sa lahat, yung lasa. Hindi na naman siya sinagot ng kanyang assistant, kaya ibinaling na niya ang kanyang mga mata sa cellphone na hawak nito. Ano ba yan? Natutok na tutok ka riyan? Tingnan mo kasi ito Ate Mitch, may umu-order ng 100 para daw bukas pan-lunch. Baka naman scammer yan o kaya nantitrip. Ang daming gumagawa niyan ngayon lalo na yung mga kabataang walang magawa sa buhay. Tinanong ko nga kung legit ba sila at kinumpirma naman nila. Nag-send pa nga na eksaktong address kung saan natin i-deliver yung sisig eh. Patingin nga. Inabot naman sa kanya ni Elsie ang cellphone nito at nagulat na lang siya sa kanya nakita. Nalaki pang kanya mga mata matapos mapagtanto kung sinong umorder sa kanila. Bakit Ate Mitch? Nagtatakang tanong ni Elsie. Legit to Elsie. Galing sa Boss Char Clothing ang order nito. At ang CEO mismo nag-request ng order. Manilibre yata ng ulam sa 100 empleyado. Ano ba yung Boss Char Clothing na yan Ate Mitch? Sikat yun na clothing brand, ano ka ba? Lagi akong bumibili ng mga damit nila sa mall. Gumala ka rin kasi minsan. Ganun ba? Napapatango-tangon sambit nito. So ano gagawin natin Ate Mitch? Ano pa? Di pagluluto natin sila. Sayang to no, ito yung jackpot na sinasabi ko. Napapangiti pa siya ng sobrang lapad habang nagsasalita. Paano mo naman i-deliver yan? Sobrang dami yan. Hindi yan magkakasya sa scooter mo. Hiramin ko na lang yung L3 ni Tito. Kaya huwag nang problemahin ang tungkol sa pagde-deliver. Kayanin naman kaya natin kung tayong dalawa lang. Oo naman 100 order lang naman yan at bukas pa naman. Bali huwag na lang tayo magbukas dito at sa bahay na lang magluto bukas.
Mahaba pang oras natin para sa preparation kaya kering-keri yan. Paano si Dave? Siguradong maglilikot yun sa'yo kapag doon tayo nagluto sa inyo. Nandun naman si Mama na magbabantay sa kanya. Sasabihan ko na lang na huwag palapitin sa akin. Nasunod nga ang plano niya at naging maayos ang pagluluto nila. Hindi rin naglikot ang 3 taong gulang niyang anak kaya wala silang naging problema. Hanggang sa matapos sa sila at dineliver na sa building na pag-aari ng Boss Char Clothing. Agad naman silang sinamahan ng gwardiya sa opisina ng CEO dahil ito raw mismo ang magre-receive ng order. Pagdating doon, ay nagulat na lang siya at nanlaki pang kanyang mga mata matapos niyang makilala kung sino ang CEO ng Boss Char Clothing. Charlie? Ikaw ang CEO ng Boss Char Clothing? Ako nga, Mitch. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. At kung alam ko, siguradong hindi ako bibili ng mga damit niyo sa mall. Maraming salamat at isa ka pala sa mga sumusuporta sa mga produkto namin. Pwes, hindi na ngayon. Medyo pabuliyaw na sagot niya at pagkatapos ay kay Elsie naman siya bumaling ng tingin. Mukhang mali ang nakatransaksyon natin, Elsie. Halika na't ibalik na natin ang mga ito sa bahay. Ano, Ate Mitch? Ibabalik natin ang mga ito sa bahay? Gulat na tanong ni Elsie. Teka, bakit niyo ba ibabalik yan eh? Nandito na. Papahirapan niyo pa mga sarili niyo. At saka binayaran ko naman ang mga yan, di ba? Di babalik ko sa yung bayad mo. At ano bang pakialam mo kung mahirapan kami? Wala pa ring nagbago sa tono ng boses niya at ekspresyon. Tayo na, Elsie. Ibalik na natin to sa bahay. Baling niya ulit sa kanyang assistant pero hindi pa rin ito kumilos. Teka lang, Ate Mitch. Hindi pwedeng basta na lang natin tong ibalik. Tama naman si Sir. Nandito na tayo at binayaran na rin niya itong mga in-order niyang sisig. May tip pa kang kasama, di ba? Basta, ibalik na lang natin ang mga to sa bahay. Sino ba kasi siya at mukhang may problema kayong dalawa? Sa huli ay hindi na nakatiis si Elsie at nag-usisa na tungkol sa CEO ng Boss Char Clothing. Siya lang naman yung walang hiyang lalaking bigla na lang akong ginost pagkatapos na nangyari sa amin. What? Ate Mitch? Siya ang... Gulat na saad ni Elsie na hindi na naituloy ang sasabihin nang takpan niya ang bibig nito. Ang bunganga mo! Paalala niya at baka mabanggit nito ang anak niyan si Dave na agad naman itong nagets. Okay, Ate Mitch. Since personal naman palang problema mo sa kanya at bilang assistant mo, hindi ako pumapayag na ibalik natin ang mga to sa bahay niyo. Kaya akin ang resibo at papipirmahan ko na sa kanya. Pagkatapos magsalita ay bigla na lang nitong inagaw sa kanya resibo na papipirmahan sa CEO at pagkatapos ay agad itong lumapit sa lalaki. Binabalaan kita, Elsie. Tatanggalin kita kapag tinuloy mo yan. Pananakot niya pero hindi man lang siya nito pinansin. Heto na po, sir. Pirmahan mo na po at simulan mo nang ipamigay ang nakabox ng mga sisig sa mga empleyado mo. Pinasobrahan na po namin yan at galante naman po kayo sa pagbibigay ng tip. Anito habang kaharap ang lalaki. Good decision. Nakangiting sabi ng CEO habang pinipirmahan ang resibo. Pagkatapos ay pasimplitong bumaling ng tingin sa kanya. Sinamaan niya agad ito ng tingin at pinaikot pang kanyang mga mata bago ito tinalikuran. Okay na, Ate Mitch. Medyo nang aasar pa sabi ni Elsie sa kanya. Hindi mo na maipipilit ngayon na ibalik pa natin ang mga to. Mauna na rin ako sa'yo at mukhang kailangan niyo pang mag-usap ng masinsinan. Pagkatapos itong magsalita ay sa CEO naman ito bumaling ng tingin at nagpaalam. Saka ito tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Nang silang dalawa na lang ng CEO ang nasa loob ay saka niya ito kinumpronta. Anong ibig sabihin nito, Charlie? Sinadya mo ba to? Gusto mo bang guluhin ang nananahimik kong mundo? Hindi, Mitch. Gusto ko talagang ilibre na lunch ang mga empleyado ko. At ang Michelle Sisig ang una lumabas nang mag-search ako sa Facebook kung saan pwedeng umorder ng ulam. Kalokohan. Hindi ako grade 1 para hindi magets ang gusto mong gawin. Okay. Sasabihin ko ng totoo. Pero relax ka lang. Hindi naman ako nakikipag-away sa'yo eh. Ayusin mong pagsisinungaling mo, Charlie ha. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ang totoo talaga, gusto kong bumawi sa inyo mag-ina. Sa ngayon, ito naisip kong paraan para magkaharap tayo at masimulan ang pakikipag-usap sa'yo. Bumawi? Ang kapal naman ng mukha mo sabihin sa akin yan. Pagkatapos mong maglaho na lang bigla at ngayon lang ulit magpakita sa akin, natikman mo lang ako tapos bigla ka na lang naging multo. Patawarin mo na ako kung bigla na lang ako nawala nang hindi nagpapaalam sa'yo. Pinagsisisihan ko na yun, maniwala ka. Kaya nga gusto kong bumawi sa inyo ng anak natin eh. Anak natin? Oo, si Dave.
Anak natin siya, di ba? Natigilan siya. Mukhang nagpa-imbestiga na ito kaya alam na tungkol kay Dave na ito talaga ang ama ng bata. Pero kahit ganoon, ay wala pa rin siyang balak na tanggapin ito sa buhay nilang mag-ina. Sa loob ng 3 taon ay nagawa niyang mapalaki na mag-isa si Dave at sa tingin niya, hindi naman nila ito kailangan. Sino ba nagsabi sa'yo na ikaw ang ama ni Dave ha? Pagkuway, kumpronta niya rito. Alam ko na lahat, Mitch. Nag-hire ako ng detective at isa sa mga nalaman ko ay ang tungkol sa anak nating si Dave. Patawarin mo ako dahil late ko nang nalaman. Hindi ko agad inalam na nagbunga nangyari sa atin noon. Kasi nga irresponsable ka. Katawan ko lang talagang habol mo sa akin kaya ka biglang nawala. Hindi totoo yan, Mitch. Minahal talaga kita. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago nararamdaman ko para sa'yo. Sinabi mo na rin yan noon. At ako naman si tanga naniwala sa'yo. Pero ngayon, hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na ako maniniwala sa lahat na sasabihin mo. Lalo na tungkol kay Dave. Hindi niya ba alam na ako ang papa niya? Hindi. At wala akong balak na sabihin sa kanya tungkol sa'yo. Please naman, Mitch. Bigyan mo naman ako ng pagkakataong makabawi sa inyo ng anak natin. Pangako, gagawin ko lahat. Susundin ko ano man ang gustuhin mo. Alam mo kung anong gusto ko? Ang gusto ko ay tuluyan ka nang mawala sa buhay namin. Huwag ka na magpapakita pa kahit kailan dahil hindi ka welcome sa buhay namin. May diin na mga salitang binitawan niya. At dahil yon sa mga naipong sama ng loob niya para dito. Ang sakit na ipinadama nito sa kanya nang bigla itong nawala habang ipinagbubuntis niya si Dave. At ang pangungulila niya rito nung hindi man lamang ito nagparamdam kahit sa text man lang o chat. Wala siyang kahit isang ideya noon kung saan ito nagpunta. Kung may pakialam pa ba sa kanya at kung buhay pa ba ito. Basta na lang siya ditong iniwan sa ere. Pagkatapos magsalita ay tinalikuran na niya ito. Maglalakad na rin sana siya palabas ang tigilan siya nito sa pamamagitan ng paghawak sa isa niyang kamay. Sandali lang, Mitch. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko bago ka umalis. Anito matapos niyang lingunin at pinanlisikan siya ng tingin. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Puro lang naman yung kasinungalingan. Pinilit lang ako ng mga magulang ko noon na pumunta sa US. Matapos kong tumutol sa gusto nilang arranged marriage para sa akin. Nalaman din nila tungkol sa relasyon natin kaya tinakot nila ako na guguluhin ang buhay mo kapag hindi ako pumunta sa US. Ganun ka naman talaga eh. Duwag. Hindi marunong manindigan para sa sarili. Sunod-sunuran sa mga magulang. Mama's boy. Ang totoo, wala pa akong sapat na lakas nun para kalabanin sila. Hindi ko pa sila kain suway nun dahil siguradong itatakwil nila ako. At kung pinili kita ng panahong yon, tayo rin na mahihirapan. Baka totohanin pa nila yung banta na guguluhin ka, pati ang pamilya mo. So ngayon, sinasabi mo na utang na loob ko pa yun sa'yo? Hindi, Mitch. Wala akong sinasabing ganun. Gusto ko lang sabihin sa'yo na natakot ka sa mga magulang mo. Namamasboy ka. Alam ko na yun, Charlie. Hindi mo na kailangang pansabihin sa akin. Tumalikod na siyang muli at nagsimulang humakbang palabas ng opisina nito. Humarang naman agad ito sa daraanan niya bago pa man siya makarating sa pintuan. Pinigilan ulit siya nito at nagpatuloy pa rin sa pagpapaliwanag sa kanya. Kalimutan na natin ang nakaraan, Mitch. At magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Sa pagkakataong to, wala nang makakapigil sa atin. Wala nang makikialam pa sa relasyon natin. Kahit ang mga magulang ko hindi na rin mangangas sa kontrahin ang mga desisyon ko. Kaya ko nang tumayo mag-isa ngayon. Kaya ko na rin kayong buhay at gampanan ng responsibilidad ko sa inyong mag-ina. May sarili na akong kumpanya kaya magagawa ko ng lahat. Good for you. At hindi ka na pala mama's boy ngayon. Pero please, Charlie, huwag mo na kaming guluhin ang anak ko. Namumuhay na kami na maayos at tahimik. Hindi kita kailangan dahil kaya ko naman siyang buhay na mag-isa. Independent woman ako at kaya ko ring tumayo sa sarili kong mga paa. Pagkatapos niya magsalita, ay naglakad na ulit siya palabas ang opisina nito. At sa pagkakataong yon, ay hindi na siya nagpapigil pa. Dire-diretso na siyang umalis hanggang sa makauwi na siya sa bahay. Naabutan pa niya roon si Elsie pero hindi na niya ito pinagalitan pa. Tapos na rin naman. Nagkaharap at nagkausap na sila ni Charlie at napag-isip-isip na rin naman niya na sayang din ang kikitain nila ng araw na yon kung nagpadala siya sa bugso ng damdamin. Ano, Ate Mitch, nagkausap na ba kayo? Sinabi mo ba sa kanya tungkol kay Dave? Seryosong tanong nito. Alam na niyan tungkol sa anak namin. Nagpa-imbestiga ng loko bago nagpakita sa akin.
Ibig sabihin, gusto ko pa niya Ate Mitch. Gusto niya kayong makasama ni Dave. Tignan mo, nag-effort pa talaga siya para sa muli niyong pagkikita. Malas niya dahil hindi ako natutuwa sa muli naming pagkikita. Lumabas na naman ang pagka-bitter niya kaya ganon ang naisagot niya. Sa tingin ko, nilalamon ka lang ng nararamdaman mong sama ng loob sa kanya. Subukan mo kayang i-clear ang lahat ng negative thoughts dyan sa isip mo. Kasama na yung ines at sama ng loob mo sa kanya. Baka sakaling maramdaman mo na may feelings ka pa para sa kanya. That's impossible, Elsie. Nakatatak na sa puso at isipan ko mga ginawa niya. Kaya itong inis at sama ng loob na nararamdaman ko, hindi na ito mawawala pa kahit kailan. Yung pesting feelings ko para sa kanya. Matagal lang naglaho yun. At kahit anong mangyari, imposible nang bumalik pa. Matigas ang boses na sabi niya, pero habang binibigkas niya mga salitang yun, ay para bang may kumukontra mula sa isang parte ng kanyang puso. Hindi mo pa talaga siya bibigyan ng pagkakataon, kahit man lang makilala at makasama ang anak ninyo? Pagkuway seryosong tanong ni Elsie. Hinding-hindi na Elsie, huli na lahat. Kung noon sigurong 1-year-old pa lang si Dave, baka pwede pa. Hindi na rin ito nangulit pa. Maya-maya ay nakita niya ang papalapit na si Dave kasama ang lola nito. Mama! Malayo pa ito ay sumisigaw na habang nakangiti na malapad. At nang makalapit, ay agad na yumakap sa kanya at pagkatapos ay humalik pa sa kanyang pisngi. Namiss agad si Mama. Ilang oras lang ako nawala. Natutuwang sagot niya, matapos itong kargahin at paghalikan din sa pisngi. Ang bango naman ng baby ko. Naligo po kami ni Lola. Habang naglalambingan sila ng anak ay nagpaalam na si Elsie sa kanya. Nag-kiss din muna ito kay Dave bago tuluyang umalis. Bye-bye, Tita Els! Kumakaway-kaway pa si Dave habang naglalakad na palabas si Elsie. Kumain na ba kayo, baby? Tanong niya sa anak nang makaalis na ng tuluyan si Elsie. Opo, Mama. Fried chicken po ulam namin. Wow, fried chicken! Pagkatapos ng araw na yon ay nagpatuloy pa rin si Charlie sa paglapit at pagpapapansin sa kanya. At dahil hindi na niya pinapansin ang mga mensahe nito sa Facebook page at hindi niya rin ina-accept ang friend request nito, ay personal na itong pumupunta sa stall nila. Mabuti na lang at hindi pa nito naiisipang pumunta sa kanilang bahay para makita si Dave. Pero alam niyang darating din ang sandaling yon, kaya nagbili na siya sa kanyang ina na huwag ilalabas si Dave kung wala siya. Huwag ding pagbubuksan ng sino man taong papunta sa kanilang bahay na hindi nito kilala. Naintindihan naman iyon ng kanyang ina at hindi na nagtanong pa ng kung ano-ano. Basta ang sinabi nilang yan dahilan ay ang mga bali-balitang puting van na nangunguha ng mga bata. Ano na naman bang ginagawa mo dito, Charlie? Bakit nandito ka na naman sa pwesto namin? Ang aga-aga sinisira mo na agad ang araw ko. Wala pa nga kaming customer. Inis na sabi niya, isang araw nang dumalaw na naman na lalaki sa kanilang pwesto. Pumunta ko rito bilang isang customer. Bibili ako ng sisig na pangulam ko mamayang lunch. Dito talaga, ang dami namang restaurant dyan na pwede mong puntahan. At kung tinipon namang magtipid, marami namang karinderya dyan sa tabi-tabi. Siyempre Ate Mitch, kasama na sa ginagawa niyang magpapansin sa'yo. Sabad ni Elsie na may halong panunokso. Ngumiti naman si Charlie na parang kinukumpirma na tama nga ang sinabi ni Elsie. Lalo naman niyang ikiniinsyon at mas lalo pa itong ipinagtabuyan. Wala kaming maibibigay na sisig sa'yo ngayon kaya umalis ka na. Nakareserve na itong lahat. Pagtataray niya sa lalaki para umalis na ito. Pero si Elsie ay agad na namang kumontra sa kanya. Hindi Ate Mitch, wala pa nga tayong kahit isang customer kasi lumipat na ron sa kabila. Dinagdagan na raw kasi ang serving doon pero nanatili pa rin 50 pesos ang presyo. Bahala sila kung doon nila gusto sa hindi masarap na luto. Kaya nga sayang tong si Sir Charlie at nagbibigay din siya ng malaking tip. Pagkatapos magsalita ni Elsie ay kay Charlie naman ito bumaling ng tingin. Ilang order bang gusto mo, sir? Tanong nito sa lalaki. 5 order para kasama ng sekretaryo ko. Sagot nito at agad na sinimulan ni Elsie ang pagpe-prepare. Samantalang siya'y napanguso na lang matapos marinig na ililibre nito ang sekretarya. Para may biglang tumusok sa puso niya na isang matulis na bagay, dahilan para bahagya iyong kumirot. Hindi naman siguro ako nagsiselos. Tanong niya sa sarili sa pabulong na boses.
Anong sabi mo, Ate Mitch? Kunot noo at nagtatakang tanong ni Elsie sa kanya. Wala naman akong sinabi. Meron ba? Maangang sagot niya. Akala ko kasi may sinasabi ka. Para kasing may binubulong ka eh. Wala nga. Sabihin ko pa lang sana sa'yo na huwag mong pansinin ng lalaki yan kasi buwang yan. Pero sinimulan mo nang ipagluto ng sisig. Para desisyon ka rin ano? Hay naku, Ate Mitch. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib lang yung nararamdaman mo ngayon. Feeling ko nga na-hurt ka ng slight nang sabihin niyang ililibre niya sekretarya niya. Pabulong na sagot nito na may halo na namang panunukso. Hindi Anong pinagsasasabi mo riyan? At anong tulak ng bibig kabig ng dibdib? Napalakas ng bahagya ang sagot niya. Kaya napatingin sa kanila si Charlie at napangiti pa ng malapad. Mukhang nagets agad ito kung ano ang pinag-uusapan nila kaya natuwa ito. Lilinawin ko lang pala sa inyo. May asawa ng sekretarya ko at medyo may edad na. Hindi kasi ako tumatanggap ng dalaga at sexy, sekretarya. Ayokong pag-isipan ako na masama ng iba kong empleyado. Sabat ni Charlie. Wala naman ang hihingi ng paliwanag mo Sinagot din agad niya ito sa matigas at naiinis na boses. Baka lang kasi mag-isip kayo ng hindi maganda sa akin kaya walang may pakialam sa ginagawa mo sa kumpanya mo at sa buhay mo. Sagot niya saka ito inirapan bago nag-iwas ng tingin. Kung sakali lang naman. Kung sakaling ano? Na magselos ako sa sinabi mo kanina? Wala akong sinasabing ganyan Ikaw ang may sabi niyan. Ewan ko sa'yo. Ikaw na nga munang bahala sa kanya, Elsie. Pupunta lang ako sa 7-Eleven para magpalamig. Tawagan mo na lang ako kapag nakaalis na yan. Inisasabi niya at pagkatapos ay nagsimula na maglakad. Hindi na niya hinintay na makasagot ito. Tatawid na sana siya sa kabilang kalsada na may biglang dumaang mabilis na motorsiklo. Muntik na siyang mahagip noon. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Charlie at nahatak siya nito pabalik. Na out of balance din siya at muntik nang matumpa pero hindi iyon hinayaang mangyari ng lalaki. Sa halip ay bumagsak siya sa mga bisig nito. Ingat ka, Mitch. Huwag tatawid ang bigla-bigla. Parang nanenermo na sabi nito na hindi naman niya sinagot at nanatili lang siyang tahimik. Kinabahan siya at sobrang bilis ang kabog ng dibdib niya ng sandaling yun. At dumobli pa yun nang magkatitigan sila at nakita niya sa mga mata nito ang sobrang pag-aalala sa kanya. Dinig niya rin ang mabilis na kabog ng dibdib nito dahil naroon siya sa tapat noon. Hanggang sa dahan-dahan na siyang binitiwan ni Charlie at inakay patungo sa gilid ng kalsada. Salamat. Medyo wala sa sariling sambit niya. Si Elsie ay agad naman siyang inalalayan at pinaupo sa loob ng kanilang pwesto. Sa paglipas ng mga araw, ay nagpatuloy pa rin si Charlie sa panunuyo sa kanya. At habang gumagawa ito ng paraan para makuha ang loob niya at makapasok ulit sa buhay nila ni Dave, ay isang balitang natanggap niya mula sa kanyang ina. At sa puntong yun, ay halos hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Isinugod sa ospital ang tatay mo, Mitch, at mukhang lumalala ng kalagayan niya. Seryosong wika ng kanyang ina. So, anong gusto mong gawin ko ngayon, ma? Sumugod sa ospital at umiyak sa harap niya? Manalangin na sana gumaling na siya? Kung maaari nga sana'y pupunta ka sa ospital, anak. Bisitahin mo siya at kumustahin man lang. Yun kasi ang hiling niya sa akin nung pinuntahan ko siya at nagkita kami. At pinuntahan mo pa talaga siya, ma? Nakalimutan mo na ba yung ginawa niya sa atin? Iniwan niya tayo, ma. Bata pa lang ako nung iniwan niya tayo at sumama sa kabit niya. Tapos na yun, anak. Matagal na yun. Nakamove on na rin naman ako. Kung kayo nakamove on na, pues ako hindi pa. Nararamdaman ko parang yung sakit sa tuwing maiisip kong ginawa niyang pag-abandon na sa atin. Pagbigyan mo na siya, Mitch. Kahit ngayon lang, hindi natin alam baka bukas makalawa ay mamaalam na siya sa mundong ito. Nanatili pa rin kalmado ang kanyang ina at nagpatuloy sa pagkumbinse sa kanya. Mo naman sa mama maalam na agad sa mundo, ma. May taning na ang buhay niya, anak. May cancer siya at ang sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal pa ng 2 taon. Natigilan siya at nagbistulang estatwa mula sa pagkakatayo niya. Hindi niya maintindihan ang halong-halong pakiramdam niya ng sandaling yun. Galit siya sa ama pero biglang nakaramdam siya ng awa at bigla na lang nanlambot. Hanggang sa mapaupo na lang siya at tuluyan ng natahimik. At ang tanging nagawa na lang niya ay mapahawak sa kanyang dibdib. Hindi naman niya hinihiling na patawarin mo agad siya.
Puntahan mo lang at kausapin. Malaking bagay na yun para sa kanya. Makakadagdag na yun sa lakas niya para patuloy na labanan ang kanyang sakit. Pagpapatuloy ng kanyang ina na hindi pa rin niya sinagot. Pagkuway tumalikod na ito at hinayaan na lang siya sa sala habang nag-iisip kung ano ba talaga ang kanyang gagawin. Ilang oras din siya nag-isip bago nagpas siyang puntahan ng kanyang ama sa ospital at kausapin. Tinanong na lang niya ang kanyang ina kung saang ospital ito naka-admit at hindi na siya nagpasama. Habang naglalakad siya papasok sa hospital room nito, ay sobrang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Actually, hindi niya alam kung anong ibubungad niya rito o kung paano niya sisimulan ang pag-uusap nila. Hanggang sa mabuksan na niya ang pinto at nakita niya agad itong nakahiga sa hospital bed. Nakatingin din ito sa may pintuan na para bang naghihintay talaga na may dumating. Kaya naman nagkatitigan agad sila at nakita niya ang biglang paglapad ng ngiti nito. Anak ko, dumating ka. Anito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya, samantalang siya'y dahan-dahan na lumapit dito. Nakalapit na siya pero hindi pa rin niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Parang nagkakahiyaan pa sila kaya nagmano na lang siya rito bilang panimula. Iyon ang unang beses na ginawa niya iyon, kaya lalo pang lumapad ang ngiti nito. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Sagot nito. Kumusta ka na po? Papa. Iyon din ang unang beses na tinawag niya itong papa sa loob ng mahabang panahon kaya medyo nag-aalangan pa siya. Eto, at mukhang pinaparusahan na ako ni Lord dahil sa mga kasalanang nagawa ko. Pero lumalaban pa rin. Ngayon naramdaman ko na parang bigla akong lumakas dahil sa pagdating mo. Gusto ko kasi bago ako mamatay ay maayos ko muna relasyon ko sa inyong mag-ina. Gusto ko makahingi muna ng tawad sa iyo. Hindi mo man ako mapatawad pero kahit papaano ay makausap kita. Pinapatawad na kita, Papa. Hindi na niya hinintay pang matapos ito sa sinasabi at sumagot na agad siya na ikinagulat naman ito. Dahilan para matigilan ito at hindi agad makapagsalita. Pasensya na po kung ngayon ko lang ito nagawa. Sana hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa. Pagpapatuloy niya. Hindi pa, anak. Ipinapangako ko. Magpapalakas ako para magkasama pa tayo ng mahaba-habang panahon at susulitin natin ang mga natitirang sandali ko sa mundong to. Sobrang natutuwang sagot nito. Pagkuway nagyakapan silang mag-ama at hindi nagtagal ay nagkaiyakan na rin. Totoong napatawad na niya ito at handa na siyang tanggapin ito sa buhay niya. Nang makita niya itong nakaratay sa hospital bed ay tila naglaho ang lahat ng kanyang hinanakit. Simula ng araw na yon ay parang naging magaan na rin ang kanyang loob. Iba pala sa pakiramdam kapag napatawad ng isang taong nagkasala at kinamuhian ng mahabang panahon. Pagkuway naalala niya si Charlie. May pagkakapareho ang sitwasyon nito at ng kanyang ama sa buhay niya. Hanggang sa mapaisip siya kung panahon na rin ba para patawarin niya ito? Pero agad din niyang inalis ang isiping yon at kinalimutan na muna. Hindi pa kita pwedeng patawarin, Charlie. Hindi mo pa nga napapatunayan na nagsisisi ka na sa ginawa mong pag-iwan sa amin ni Dave. At hindi mo pa rin na ipapakita sa akin na hindi mo na talaga kami iiwan kung sakaling tanggapin ulit kita sa buhay namin. Huwika niya sa sarili. Nang makalabas ng kanyang ama sa ospital ay sa bahay na lang ulit magpapahinga ay naging regular na ang pagbisita nila rito kasamang kanyang ina. Always welcome naman sila sa bahay nito dahil ang gusto talaga nito ay maging maayos ang relasyon nilang mag-ina sa bagong pamilya nito. Ang bago nitong kinakasama at isang anak na babae na matanda lang sa kanya ng 2 taon. Pero wala pa ito roon dahil nasa Amerika pa at babiyahe pa lang pabalik ng Pilipinas. Minsan ay sinasama niya rin ang anak niya si Dave at hinahayaan nitong makipaglaro sa lolo nito. Hanggang isang araw ay tila ba hindi na nakapagpigil ang kanyang ama at nag-usisa na kung nasan ba ang ama ni Dave. Ilang beses na kayong bumibisita rito na kasamang apo kong si Dave. Pero napansin ko na palagi hindi kasamang papa niya. Nasaan ba siya at bakit hindi niyo sinasama rito? Hindi agad siya sumagot at nagdalawang isip kung sasabihin ba niya totoo dito. Wala ba siya rito sa Pilipinas? Anong trabaho niya? Patuloy nito sa pag-uusisa. Seaman po kasi siya, Papa. May halong pagbibirong sagot niya. Seaman?
Seaman, loloko po. Sagot niya, sabay ngiti ng malapad. Parang nagets din agad ito ang ibig niyang sabihin at hindi na nag-usisa pa. Pero kalaunan ay nagsalita pa rin ito. Parang ako ba yan, anak? Hindi po, Papa. Magkaiba naman kay ni Charlie. Agad na sagot niya at baka makaramdam na naman ito ng guilt dahil sa ginawa nitong pag-iwan sa kanila noon. Huwag na nga natin siyang pag-usapan, baka mas stress pa tayo pareho. O sige, ikaw ang bahala, anak. Ilang minuto pa sila nagkuwentuhan ng kanyang ama at hindi nagtagal ay dumating ng anak nito sa pangalawang asawa at half-sister niya na si Nicole. Galing ito sa US at ng araw lang na yon nakauwi ng Pilipinas. Yun lang din ang unang beses na mamimit niya ito at makakausap ng personal. Nang makalapit na ito sa kanila ay agad silang ipinakilala sa isa't isa ng kanilang ama. Okay naman sila at masayang tinanggap ang pagiging magkapatid nila. Sobrang saya ko talaga, sis, at sa wakas ay nakita na rin tayo. Ang tagal ko nang hinintay yung pagkakataong to. Gustong-gusto ko talaga kasing makipagkwentuhan sa'yo eh. Naalala ko pa nga noon, laging ipinapanalangin ni Daddy na sana mapatawad mo na siya. Sa ganoon, maipakilala ka na niya sa akin. Hindi pa rin nawawala ang malapad itong ngiti habang nagkukwento sa kanya. Pasensya na kayo kung medyo natagalan. Pero ngayon nakita na tayo. Alam mo ba na ang gana na agad ng loob ko sa'yo? Siguro dahil pareho tayong babae at malamang ay marami tayong pagkakapareho sa mga hilig natin sa buhay. Pagbabahagi rin niya ng kanyang nararamdaman. Pareho kasi tayong anak ni Daddy at parehong maganda. Pagkatapos magsalita ni Nicole ay nagkatawanan sila. Samantalang kanilang ama naman ay sobrang saya habang pinagmamasdan silang masayang nagkukwentuhan. Dahil doon, kaya parang nadagdagan na naman ang lakas nito. Ilan sandali pa ay narinig nilang pagdating ng isa pang bisita na ipinagtaka nila. Wala naman daw kasing inaasahan pang dumating ang ama nila. Baka isa sa mga dati kong classmates, matagal na rin kasi nilang hinihintay ang pagdating ko. Malamang sumugod agad dito sa bahay matapos malaman na kauwi na ako. Uwi ka ni Nicole kasabay ng pagtayo nito. Pero agad din itong natigilan matapos marinig ang sagot ng kasambahay na lumapit sa kanila. Si Ma'am Mitch pong hinahanap niya. May nakapagsabi raw po sa kanya na nandito si Ma'am kaya pumunta na raw po siya rito. Pinapasok ko na po at mukhang hindi naman siya masamang tao. Ako? Sino naman na maghahanap sa akin at pumunta pa talaga dito? Ganun ba ka-importante sa dyan niya sa akin? Sunod-sunod na tanong niya. Hi po sa inyo. Pagkuhay narinig na niya ang pamilyar na boses na lalaking naghahanap sa kanya. Charlie? Anong ginagawa mo rito? Ani Nicole na makita ang lalaki. Bago pa may siya makapagsalita para komprontahin ang lalaki ay naunahan na siya ni Nicole. Nagulat pa siya nang bigla nitong lapitan si Charlie at tinapik ng bahagya sa braso. Hindi niya inakalang magkakilala pa lang mga ito at mukhang natuwa pareho dahil sa muling pagkikita. Long time no see, Charlie! Nakakatuwa naman na tagkita tayo rito. Pansin niya ang pananabik sa ekspresyon ni Nicole habang titig na titig kay Charlie. Napaisip tuloy siya kung may something ba sa mga ito. Last natin pagkikitay nung nasa US pa ako. Sagot ni Charlie na hindi rin nawawala ang lapad ang ngiti habang nakatingin kay Nicole. Bagay na ikinainis niya, pero hindi naman niya direktang matukoy kung bakit. Kailan ka pa umuwi ng Pilipinas? Tanong ni Nicole. Medyo matagal-tagal na rin. Ikaw? Kauwi ko lang, as in kadarating ko lang ngayon. Ganun ba? Napapatango-tangon sambit ni Charlie. Pagkatapos ay para bang umiwas na ito ng tingin kay Nicole at hinanap siya. Nagkasalubong naman saglit ang mga mata nila. Pero agad din siyang umiwas at ibinaling na lang ang atensyon sa kanyang ama. Siya ba yung Sima na sinasabi mo? Nagulat siya ng bahagya nang marinig ang tanong ng kanyang ama. Hindi po, Papa. Hindi ko po siya kilala. Sus, alam ko na mga expression mong ganyan. Kahit hindi ka magsabi sa akin, nababasa ko naman dyan sa mga mata mo kung anong nilalaman ng isip mo. Ano po nakasulat? Ha? Naguguluhan tanong ng kanyang ama. Kasabay ng pagkunot na noon ito at napatingin din sa kanya. Di ba sabi niyo nababasa niyo yung nilalaman ng isip ko? Tinatanong ko kayo kung ano yung nakasulat doon sa nabasa mo. Pagkatapos sila magkatitigan ay sabay din sila nagkatawanan. Pagkuway muli niya nilingon si Charlie at Nicola.
Nag-uusap pa rin ang mga ito. Hindi pa rin nawawala ang pagkasabik sa ekspresyon ni Nicole, samantalang si Charlie ay panay naman ang sulyap sa kanya na parang gustong-gusto siyang lapitan. Teka, pumunta ka rito dahil kay Ate Mitch, di ba? Ibig sabihin, magkakilala kayong dalawa? Pagkuway tanong ni Nicole na lalong nagpasabik sa ekspresyon nito. Yes, magkakilala kami ni Mitch at hinahanap ko siya. Dito ako tinuro ng mama at ang assistant niya kaya sumunod na ako dito. Pagkukwento ni Charlie. That's great! Magkakilala pala kayo ng kapatid ko. At sa nakikita ko, higit pa sa magkakilalang status nyo, magkwento ka naman. Hindi na niya narinig ang sagot ni Charlie dahil inaya na niya ang kanyang amang papasok sa kwarto nito. Hindi na rin siya bumalik sa sala at nanatili na laang doon. Ayaw na niyang kausapin o kahit harapin man lang si Charlie. Hindi niya rin halos maintindihan ang kanyang sarili at parang may kakaibang kirot siyang nararamdaman sa kanyang puso habang nakikita niyang masayang nagkukwentuhan ito at si Nicole. Hindi mo ba haharapin ang bisita mong si Mananak? Pumunta siya rito para makita at makausap ka, di ba? Pagkuway tanong ng kanyang ama. Hindi na po. Sigurado namang walang matinong sasabihin yun eh. Mangungulit lang din sa akin. Sasamahan na lang kita dito sa kwarto mo. At saka nandun naman si Nicole para i-entertain siya. Walang ganang sagot niya sa ama. At hindi rin po pala seaman si Charlie. Negosyante po siya, Papa. Pahabol pa niya. Di ba sabi mo seaman siya? Seaman loloko? Natawa na lang siya matapos mapagtanto na nakabawi na ito sa joke na ibinato niya rito kanina. At ang tila ba mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib kanina ay bigla na lang ding nawala. Napalitan yun ng tuwa dahil sa kulitan nila ng kanyang ama. At napagtanto niya na sobrang sarap pala sa pakiramdam kapag may sariling ama at kasundo pa. Dapat pala, noon ko pa ito ginawa, Papa. Kung mas maaga sana kitang pinatawad, mas maraming memories pa sana tayong mabubuo. At mas mahabang panahon pa tayo magkakasama. Malungkot na sambit niya. Huwag kang malungkot, anak. Sigurado ako na mayroong mas magandang plano ang Diyos kaya nangyari ang lahat ng ito sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya at malay natin. Bigyan niya pa ako ng mas mahabang panahon para mabuhay. Sa ganoon ay mas matagal pa tayo magkasama. Pagkatapos ito magsalita ay nagyak pa naman sila. Naputo lang ang dramahan moment nila nang pumasok si Nicole at agad na lumapit sa kanila. Pwede ba akong sumali dyan? Pagbibiro nito na may halong paglalambing. Of course, anak. Agad ang sagot ng kanilang ama habang nakangiti na malapad. Halika rito, sis, at mag-group hug tayo. Sambit naman niya at nakijoin nga ito sa kanila. Nasaan na yung bisita natin? Umalis na ba? Pagkuway tanong ng kanilang ama nang kumuwala na sila sa pagkakayakap sa isa't isa. Umalis na po eh. Sa pwesto na lang daw po niya abangan si Ate Mitch. Buti kung makita niya ako roon. Pabulong na sambit niya. Wait lang, Ate Mitch. Magkagalit ba kayo ni Charlie at parang iniiwasan mo siya? O sisa ni Nicole sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Nag-alangan siya kung magkukwento ba siya rito o hindi. Napansin yun ng kanilang ama kaya ito na sumagot. Mukhang merong hindi pagkakaunawan ng dalawa, anak. Ganun po ba? Napapatango-tangon sagot ni Nicole. Ngayon, kami naman ang magtatanong sa iyo, anak. Paano kayo nagkakilala ng Charlie na yon? At base sa nakita ko mga ekspresyon niyo kanina, mukhang malalim ang pagkakakilala niyo sa isa't isa. Natigilan si Nicole sa tinanong ng kanilang ama. Pagkuway tinignan siya nito, saka nagsimulang magsalita. Sa US po kami nagkakilala, Dad. Crush ko siya noong time na yon at naging inspiration ko sa pag-aaral. Kaya kung iisipin, may naiambag din siya kung bakit isa na akong business specialist ngayon. Sa US kayo nagkakilala at naging crush mo siya? Lumalim pa ba roon ang naging... never mind na lang. Mag-uusisa sana siya kung saan nakarating ang pagkakaroon nito ng crush kay Charlie pero nagdalawang isip siya. Parang magiging obvious kasi na nagsiselos siya na ayaw naman niyang ipakita sa kapatid at maging sa kanilang ama. Oo sis, doon nga kami nagkakilala at gusto ko talaga siya noong time na yun. Kaya lang bigla siyang umalis at bumalik dito sa Pilipinas. Naputo ng komunikasyon namin wag mula noon kaya nag-focus na lang din ako sa pag-aaral. Ganun ba? Napapatango-tangon sagot niya. Pero hindi ko talaga in-expect na makikita kami rito. Kaya nga nagulat ako at sobrang saya rin at the same time.
Ibig sabihin ba anak, ay may gusto ko pa rin sa kanya? Crush mo pa rin ba si Charlie hanggang ngayon? Ang kanilang ama ulit ang nagtanong. Napangiti ng malapad si Nicole at kumislap-kislap pa ang mga mata nito na para bang kinilig bigla. Hindi po ako sure, Dad. Pero kung mabibigyan ako ng pagkakataong ipagpatuloy ang nararamdaman ko para kay Charlie, why not? Mabuting tao po siya at magaling sa negosyo. Almost perfect siya para sa akin. 9 out of 10. Napatingin sa kanya ang ama nila at napansin niya na parang gusto nitong sabihin ng tungkol kay Charlie at Dave na kahit hindi niya direktang sinabi, alam niyang iniisip nito na lalaki ang ama ng kanyang anak. Agad niyang hinawakan ng isa nitong kamay para pigilan ito at hindi na nga ito nagsalita. Hanggang sa matapos ng pag-uusap nilang tatlo, hinayaan na nilang magpahinga si Nicole at siya naman ay nagpaalam ng uuwi. Nagpatuloy ang panunuyo at pangungulit ni Charlie sa kanya. Pero sa pagkakataong yon, ay madalas nang nakakasama sa eksena si Nicole. Bigla-bigla na lang itong sumusulpot sa mga lugar na madalas siyang puntahan ni Charlie. Sa pwesto ng kanyang Michelle Sisig, sa bahay nila, at minsan ay sa bahay pa ng kanyang ama kapag pumupunta siya roon. Nandito na naman ang half-sister mong si Nicole, Ate Mitch, at inago na naman niyang atensyon ni Papa Charlie. May halong panunuksong sabi ni Elsie, isang hapon, nang puntahan siya ni Charlie sa pwesto nila ng sisigan, pero bigla na naman dumating ang kanyang kapatid. Hayaan mo sila. Wala naman akong pake kung ano man ang gawin ng Charlie na yan eh. Anong hayaan? Parang gustong-gusto mo na nga silang sugurin. Tignan mo, ang sama-sama ng tingin mo sa kanila. Nagsiselos ka yata sa kapatid mo eh. Ayaw mo lang sabihin at pinipilit mong itago dyan sa puso mo. Ano? Ako? Nagsiselos? Medyo napalakas ang boses niya at mukha narinig yun nila Charlie at Nicole, dahilan para mapatingin ng mga ito sa kanya. Sandaling nagtama ang mga mata nila ni Charlie, pero agad din siyang umiwas ng tingin matapos nitong irapan. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa pakikipag-uwentuhan kay Nicole. Lilinawin ko sa'yo, Elsie ha. Hindi ako nagsiselos, okay? Naiinis lang ako dahil sa dinami-rami ng lugar. Dito pa talaga nila naisipang magkuwentuhan. Sa harap ng pwesto natin. Pwede naman silang pumunta sa park, sa mall o kaya sa tabing dagat. Pero dito pa talaga nila napiling magligawan. Patuloy niya sa mariin pero medyo pabulong na boses. Yun na nga, Ate Mitch. Naiinis ka kasi harap-harapan mo silang nakikita habang nagkukwentuhan sila. Na may kasama pang ligawan. At ibig sabihin yan ay nagsiselos ka nga. Bakit hindi ka na lang kasi magpakatotoo sa sarili mo? Aminin mo na kay Charlie ang totoo mong nararamdaman. At sabihin mo na rin sa kapatid mo kung sino talaga si Charlie sa buhay niyo ni Dave. Hay nako, Elsie. Ang kulit mo rin talaga. Wala nga akong aaminin kay Charlie kasi wala akong nararamdaman para sa kanya. Period. Ay, bahala ka nga dyan, Ate Mitch. Obvious naman kasi magde-deny pa. Teka, baka gusto mo mag-day off na muna ngayon, Elsie. Para naman matahimik ang mundo ko ngayong araw. Heto na nga po, hindi na magsasalita at mananahimik na lang. Hindi na nga nagsalita pa si Elsie at nag-focus na lang sa pagtatrabaho kahit wala naman silang ganong customer ng araw na yon. Samantalang siya ay napagtanto na rin at tama nga mga sinabi nito. Nagsiselos nga siya sa tuwing nakikita niyang masayang nag-uusap sina Charlie at Nicole. Naiinis siya sa tuwing maiisip na baka mabaling na ng tuluyan ang atensyon ng lalaki sa kanyang kapatid. Lalo na't nakikita niya na parang may gusto pa rin si Nicole kay Charlie at naghihintay lang ito na gumawa ng hakbang ang lalaki. Kaya na magkausap sila ni Charlie na silang dalawa lang, ay hindi na rin talaga siya nakapagpigil pa. Tinanong na niya ito kung ano ba talaga ang plano nito sa buhay. Ano ba talagang gusto mo, Charlie? Gusto mo ba talaga na makasama kami ni Dave? O si Nicole na ang gusto mo ngayong nagkita na ulit kayo pagkatapos ng mahabang panahon? May halo pang inis ang boses niya habang kinokompronta ito. Siyempre, ikaw ang gusto kong makasama. Kayo ng anak natin. Alam mo naman ang sagot dyan, di ba? Bakit mo pa tinatanong? Agad na sagot nito. Hindi Iba nakikita ko sa'yo nito mga nagdaang araw. Magmula na dumating si Nicole, parang nagbago ng priority mo sa buhay. Parang siya rin gusto mo makasama at kinalimutan mo na si Dave. Na hindi mo na nga siya hinahanap sa akin o kinukumusta man lang. Hindi totoo yan, Mitch. Hindi ko kinakalimutan ng anak natin. Araw-araw ko nga siyang binibisita sa bahay niyo Di mo ba alam? Baka kasi masyado ka nakafocus sa amin ni Nicole. Kung ano-ano na sigurong iniisip mo at ang layo na ng ino-overthink mo. Apela nito. Pagkuway natigilan nito ng tila ba may naalala. Teka, nagsiselos ka ba kay Nicole?
Kaya ka ba nagkakaganyan? Hindi ako nagsiselos, Charlie. Putol niya rito. Bakit ako magsiselos eh? Hindi naman kita asawa. Hindi rin kita boyfriend dahil hindi pa naman ako nakikipagbalikan sa'yo. Bakit ganyan? Nag-aalala lang ako kay Dave. Kasi baka kalimutan mo na naman siya. Baka umasa na naman siya na meron na siyang ama pero mawawala rin pala. Ibig sabihin, sinabi mo na sa anak natin ng tungkol sa akin? Na ako ang papa niya? Gumuhit ang malapad ang ngiti sa mukha ni Charlie. Hindi pa. At paano ko sasabihin sa kanya ngayon ang tungkol sa iyo eh? Parang nawawalan ka na ng gana sa kanya. Parang ayaw mo na kaming makasama. Nakasimangot pa rin siya habang nagsasalita at ipinapakita rito na naiinis siya. Pero deep inside ay takot lang talaga siya na mawala ulit ito sa buhay nila mag-ina. Nahihiya lang siyang sabihin yon ng direkta sa lalaki. Hindi nga totoo yung iniisip mo, Mitch. Wala nagbago sa akin. Promise. Kayo pa rin ni Dave ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Yung tungkol sa amin ni Nicole, wala yun. Magkaibigan lang kami noon. Magkaibigan? Bakit lagi kayo nagkukwentuhan? Tapos, ang saya-saya nyo pa. Lagi kayo nagtatawanan. Sinasadya nyo ring ipakita sa akin na masaya kayo sa isa't isa. Dahil kung saan ako naroon, doon din kayo pumupunta. Hindi, Mitch. Nagkakataon lang ang lahat. Hindi namin yung sinasadya. Ewan ko sa'yo. Asik niya rito. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ito at nagsimula na siyang maglakad palayo. Pero nakakailang hakbang pa lang siya nang bigla itong hawakan ng kamay niya at pinigilan siya. Baka kasi tumawid ka na naman ng biglaan patungo sa kabila. Hindi natin alam. Baka may biglang duman sa sakyan. Hindi pa man siya nakakapag-react ay nagpaliwanag na agad ito sa kanya. Natigilan siya at hindi nakasagot. Iyon naman talaga kasi ang nasa isip niyang gawin. Bagamat wala naman sasakyan dumaraan sa sandaling yon, pero ramdam niyang matinding pag-alala ni Charlie sa kanya. Parang na-trauma na kasi ako sa ginawa mo nun. Kaya ayoko nang maulit pa yon. Kaya kung tatawid ka o maglalakad sa mga delikadong lugar, please sabihan mo ko. O kung hindi naman ay magpasama ka sa iba. Pagpapatuloy nito. Masyado ka namang OA. Mahina ang sambit niya. Ang totoo ay may nararamdaman siyang kakaibang tuwa sa kanyang puso. Ramdam niya ang pagiging sip niya kapag kasama ito. At batid niya na hindi siya nito hahayaang masaktan. Hindi yun pagiging OA, Mitch. Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo at gusto rin kitang protektahan. Salamat kung ganun. Medyo mahina ang sambit niya. Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Tatawid pa rin siya patungo sa kabilang kalsada, kaya hinawakan na naman ito ang isa niyang kamay at pinagalitan siya. Sasabi ko pa lang sa'yo, di ba, na huwag kang basta-bastang. Hindi na niya hinintay na matapos ito sa pagsasalita at sumagot na agad siya kasabay ng pagpulupot ng isa niyang kamay sa braso nito. Ayaw mo naman kasi akong alalayan, kaya ako nalang hahawak sa'yo. Sermon ka na sermon dyan eh, hindi mo naman hinahawakan ng kamay ko para alalayan ako sa pagtawid patungo sa kabila. Nakanguso pang sabi niya. Saan ka ba kasi pupunta? Tatawid nga ako sa kabila at pupunta na ako sa pwesto namin. Siguradong naiinip na yun si Elsie kakahintay sa akin. Bakit ayaw mo kasing sumakay? Meron naman dumara ang mga tricycle o kaya pedicab. O kung gusto mo, doon na lang sa kotse ko. Hintay mo na lang ako at kukunin ko muna. Doon kasi sa parking area. Uwi naman sa sasakay pa eh. Ang lapit-lapit lang naman ang pwesto namin dito sa park. Pagkuway hinarap niya ito, saka siya nagpatuloy sa pagsasalita. Teka, ayaw mo ba akong samahan? Magsabi ka lang. Binitiwan na rin niya ang braso nito, pero agad naman itong ibinalik iyon at pagkatapos ay sinimula na siya nitong akayin patungo sa kabilang kalsada. Ito na nga sasamahan na kita maglakad, huwag ka na magalit. Habang naglalakad sila, ay gumuhit ang malapad ang ngiti sa mukha niya. Hindi naman kasi siya nagagalit. Sa halip ay natutuwa siya dahil sa simpleng bangayan nila na may kasamang kaunting lambingan. Pagdating sa pwesto niya ay panunukso naman mula kay Elsie ang sumalubong sa kanya. Mukhang okay na kayo ni Papa Charlie Maaliwalis na mukha mo at parang nawala ng pagka-bitter sa puso mo. Hindi ako bitter no. Kung bitter ako hindi ko sana pinatawad si Papa. Hindi ko sana siya tinanggap sa buhay ko. Angal niya, pero sa mahinang boses para hindi marinig ni Charlie. Kaya nga, ang susunod niyan si Papa Charlie nang papapasukin mo sa buhay niyo ni Dave. Hindi mo sure, Elsie? Naku, sure na sure ako, Ate Mitch. Napanood ko ng eksenang ganyan eh. Patuloy ni Elsie sa panunukso sa kanya. Siya naman ay hindi na mawala ang ngiti sa labi habang pasaglit-saglit na sumusulyap kay Charlie. Mukhang kilig na ang nararamdaman niya na sandaling yun.
at ang pagkainis niya sa lalaki ay tuluyan ang naglaho. Samantala, si Charlie naman ay nakatutok lamang sa cellphone nito at abala sa pagtatype, kaya siguradong hindi nito maririnig ang pinag-uusapan nila ni Elsie. At gustong-gusto ko yung mga ngiti sa labi mo ngayon, Ate Mitch. Sana magtuloy-tuloy na yan. At sana, huwag na dumating ang kapatid mo na laging inaagaw ang atensyon ni Charlie sa'yo. Pagpatuloy ni Elsie. Maya-maya ay natigilan sila na matanaw nga nila si Nicole na naglalakad palapit sa kanila. Speaking of, dismayadong sambit ni Elsie na agad naman niyang sinaway at pinigilan sa pagsasalita dahil baka marinig ito ni Nicole. Tumigil ka nga riyan, Elsie. Bakit? Totoo naman, di ba? Magkukunwari lang niya na ikaw ang sinasadya rito. Pero tumitsyempo lang siya para makausap si Papa Charlie. Hindi na siya sumagot na ilang hakbang na lang ay nasa harapan nila si Nicole. Kinurot na lang niya si Elsie sa tagiliran para tumigil na ito sa pagsasalita. Hi sis! Hi Elsie! Nakangiting bati ni Nicole sa kanila. Ninitian naman niya ito bilang tugon. Si Elsie ay ngumiti rin pero halata ang pagka-plastic sa ekspresyon nito. Duman nga pala ako dito para i-invite ka, Ate Mitch. Punta ka sa bahay mamayang gabi at may kaunting salo-salo roon. Birthday ko kasi, pero tayo-tayo lang naman pamilya at malalapit na kaibigan ng dadalo. Isama mo rin si Tita Josie at si Dave, pati si Elsie. Patuloy ni Nicole na sa kanya pa rin nakabaling. Sige, pupunta kami ni Dave. Pero si Mama, tatanungin ko muna kung sasama siya. Ikaw, Elsie, sasama ka ba? Hindi ako sigurado, Ate Mitch. Alam mo namang rumarampa ako kapag gabi. Medyo may pagtataray pa rin sabi ni Elsie. Pagkuhay kay Charlie naman bumaling ng tingin si Nicole at gaya ng lagi nitong ginagawa ay parang inaakit na naman ito ang lalaki. Kakaibang tingin nito at may kaunti ring paglalandi sa tono ng boses nito. Ikaw, Charlie, punta ka sa bahay mamaya ha? Hindi ko sure kung makakapunta ako. May problema kasi sa kumpanya at kailangan kong pumunta doon. Eto nga't kanina pang message sa akin ng sekretary ko. Sagot ni Charlie. Pero nanatili pa rin ito nakatutok sa cellphone nito at hindi binalingan ng tingin si Nicole na para bang umiiwas na ito sa babae. Diba, Ate Mitch? Tama ako. Sinusubukan na naman niyang kunin ang atensyon ni Papa Charlie. Mabuti na lang at parang nakakaramdam na si Papa Charlie at gusto nang umiwas. Pabulong na sabi ni Elsie matapos itong ilapit ang bibig sa kanyang tenga. Tumigil ka nga riyan, Elsie, baka marinig ka ni Nicole. Saway niya rito sa pabulong ding boses. Lumapit pa si Nicole kay Charlie pero parang umiiwas na nga ang lalaki at lumayo ng bahagya rito. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa kanila. Sige ha, Mitch, Nicole, Elsie, kailangan ko na talagang umalis at may problema sa kumpanya. Nagmamadaling sabi ni Charlie at pagkatapos ay dali-dali na itong naglakad pabalik sa park kung nasa ng kotse nito. Ni hindi na nito hinintay na makasagot sila. Hindi nagtagal ay si Nicole naman na nagpaalam sa kanila. Pero bago pa man ito makatalikod, ay pinigilan na niya ito at lumapit siya rito. Pwede ba tayo mag-usap, Nicole? May sasabihin lang akong importante sa'yo. Parang kinabahan naman si Nicole dahil sa expression niya at bahagya pang namula ang pisngi nito. Hala, bigla naman akong kinabahan na Ate Mitch. Ganun ba yan ka-importante at parang nakakatakot ang seryoso mong ekspresyon? Sabi nito habang pinipilit ng umiti. Gusto ko lang ipaalam sa'yo kung sino si Charlie sa buhay namin ng anak kong si Dave. Ha? Natigilan si Nicole. Si Charlie ang ama ni Dave. Bigla siya nawala noon pagkatapos ng nangyari sa amin. Hanggang sa nagbunga yun at sinilang ko si Dave at hindi na siya nagpakita muli. Paglalahad niya na lalong ikinagulat ni Nicole. At ngayong bumabalik siya sa buhay namin ng anak ko. Alam mo bang nasa stage kami na sinusubukan naming ayusin ang relasyon namin para kay Dave? Kaya pala. Yun lang ang narinig yan sagot mula kay Nicole habang napapatango-tango ito. Bagay na ipinagtaka niya at naguluhan din siya sa kung anong ibig sabihin nito. Bakit Nicole, meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Usisa niya rito. Patawarin mo ka Ate Mitch kung pumayag ako sa request si Charlie sa akin. Hindi ko alam na siya pala yung ama ni Dave. Ang akala ko may gusto lang siya sa'yo at gusto niyang makuhan loob mo. Pagpapaliwanag ni Nicole, kasabay ng paghawak nito sa kamay niya at parang kinakabahan din ito. Anong ni-request ni Charlie sa'yo? Nagtatakang tanong niya. Ay, humingi siya ng tulong sa akin na makuhan loob mo at mapasagot ka niya.
Pagselosin daw kita. Ipakita ko raw sa'yo na may gusto pa rin ako sa kanya para makita niya ang totoo mong nararamdaman. Ano? Ginawa ni Charlie yon? I'm sorry talaga, Ate Mitch. Hindi ko talaga alam na siya yung ama ni Dave. Hindi rin niya sinabi sa akin. Akala ko gusto lang talaga niya maligaw sa'yo. Na-excite naman ako kaya pumayag ako at nakipag-cooperate sa kanya. Humanda talaga sa akin na lalaking yon. Matigas ang boses na sambit niya habang sinisimulan na niyang isipin kung paanong pagkompronta ang gagawin niya kay Charlie. Galit ka ba sa akin, ate? Nag-aalala pa ring tanong ni Nicole. Hindi naman ako nagagalit, pero aaminin ko sa'yo, minsan nakakaramdam din ako ng selos. Lalo na kapag nakikita ko kayong masaya nag-uusap. Tapos feeling ko napupunta na sa'yo yung attention niya, imbes na sa amin ni Dave. Sa puntong yon ay niyakap na siya ni Nicole habang patuloy pa rin ito sa paghingi ng tawad sa kanya. Okay lang sis, wala ka namang kasalanan eh. Si Charlie ang dapat kong kumprontahin. Sagot niya habang hinahaplos-haplos sa likod ito para hindi na ito makaramdam ng guilt. Oo nga Ate Mitch, si Charlie talagang dapat mong awayin. Sang-ayon ni Nicole sa kanya. Tara, puntahan natin. Agad niyang inakay ang kapatid para puntahan si Charlie sa kumpanya nito. Doon tayo sa kotse ko para mabilis tayo makarating. Suwestyon ni Nicole. Hindi nagtagal ay nasa gusali na sila ng pag-aari ni Charlie. Pagpasok nila ay agad na bumungad sa kanila ang sobrang abalang mga empleyado roon. Mukhang may problema ang kinakaharap ang kumpanya ni Charlie at halos walang pumapansin sa kanila. Hanggang sa makita nilang bumaba si Charlie. Nagmamadali ito at mukhang stressed. Pero nang makita sila, ay agad din itong lumapit. Mitch, Nicole, anong ginagawa niyo rito? Bakit nandito kayo? May kailangan ba kayo? Sunod-sunod na tanong nito, halatang hindi inaasahang makikita sila roon. Hindi agad siya nakasagot. Nagdalawang isip na kasi siyang kumprontahin ito matapos mapansin na problemado ito. Si Ate Mitch kasi, kukumprontahin ka sana. Kaya lang mukhang hindi ito ang tamang pagkakataon at mukhang busy kayong lahat dito. Mukhang may problema kang inaayos eh. Si Nicole na sumagot kay Charlie. May natanggap kasi kami reklamo. May nag-file ng kaso sa amin. Isang sikat na brand. Kiniklaim nila yung bagong labas naming design. Ninakaw daw namin sa kanila yun. Ha? So paano? Anong mangyayari? Nag-aalalang tanong niya. It's either ilalaban namin o kaya i-pull out na lang yung bago naming design. Kung kayo naman talagang original na may gawa ng design, bakit yung i-pull out? Malaking perang mawawala sa inyo niyan. Komento ni Nicole. Oo nga eh, pero yun na rin ang iniisip kong gawin. I-pull out na lang yung bagong design para hindi na humaba at hindi masyado maabala ang operations namin. Malaking abala kasi, lalo na sa akin kapag inilaban namin to sa korte. Pagkatapos magpaliwanag ni Charlie ay nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Saka ito muling bumaling ng tingin sa kanya at nagpatuloy sa pagsasalita. Ngayon, pwede bang kayo naman ang tanungin ko kung ano ang ikukumpronta niyo sa akin? Nagkatinginan muna sila ni Nicole bago siya nagpasyang sabihin sa lalaki kung ano ang sadya nila doon. Ngunit sa mahinahong boses na dahil yung inis na nararamdaman niya kanina at kagustuhang awayin ito ay naglaho ng lahat. Alam ko na kasi ang tungkol sa naging usapan niyo ni Nicole. Sinabi na niya sa akin. Kaya kami napasugod dito para sana kumprontahin ka. Pero dahil stressed ka at may problemang inaayos kaya nagbago ng isip ko. Sinabi mo na sa kanya? Baling ni Charlie kay Nicole pero hindi na nito natapos ang sinasabi na sumagot na agad ang kanyang kapatid. I'm sorry Charlie, pero may kasalanan ka sa akin. Hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala yung ama ng pamangkin ko si Dave. Pero saka na kita kukumprontahin tungkol dyan ah. Sa ngayon, kayo na muna ni Ate Mitch ang mag-usap. Pagkatapos magsalita ni Nicole ay bumaling naman ito sa kanya at nagpaalam. Hanggang sa silang dalawa na lang ni Charlie ang iwan doon. Agad namang sinamantala na lalaki ang pagkakataon para magpaliwanag sa kanya. Bakit kasi kailangan mo pang humingi ng tulong sa iba pwede mo namang gawing mag-isa ang paliligaw sa akin? Hindi mo ba kaya? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Hindi naman sa ganun, Mitch. Gusto ko lang namang malaman kung ano talaga ang totoo mong nararamdaman. Kaya nakiusap ako kay Nicole na kung pwede pagsilosin ka. Masyado ka kasing mailap noon at parang ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon. Pero ngayon, alam ko na at sigurado na ako na mahal mo pa rin ako. Wow ha? Pala decision ka rin ano? Bakit, hindi ba? Mali ba ako sa sinabi ko? Hindi siya nakasagot at inirapan lang ito.
Pagkuway naramdaman na lang niya ang paglapit ito sa kanya at paghawak sa magkabila niyang balikat. So, tatanggapin mo na ba ulit ako? Hayaan mo na ba ako makapasok sa buhay niyo ni Dave? Tanong nito habang nakatitig ng seryoso sa kanya. Ano pang habang gagawin ko? Magmamatigas pa ba ako gayong naipakita mo naman na sa akin na sincero ka talaga at gagawin ang lahat para makabawi sa amin ni Dave? Ibig sabihin, Hindi ko na rin hihintayin pang maago ka pa sa akin ng iba. Kaya hanggat maaari, hindi na rin kita pakakawalan pa. Sa sobrang tuwa ni Charlie ay nagawa nitong kabigin siya palapit dito at pagkatapos ay niyakap na mahigpit. ako nang magsasabi sa'yo, Mitch. Kahit anong mangyari, hindi na ako maagaw pa ng sino man mula sa inyo ni Dave. Sa inyo ko lang ilalaan ang atensyon at pagmamahal ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Totoo ba talaga yan, Charlie? Kumawala ito mula sa pagkakayakap sa kanya at tinigdan ulit siya ng diretsyo. Hindi mo na ba talaga kami iiwan? Hindi ka na ba aalis sa buhay namin ni Dave? Pagpapatuloy niya habang nakatitig din sa lalaki. Pangako, Mitch. Hindi na ako aalis pa sa tabi ninyo ni Dave kahit anong mangyari. Magunaw man ang mundo. Kung papayag ka, handa rin kitang pakasalan. Kahit kailan at kahit saan mo gusto. Seryoso ang sagot ni Charlie matapos itong hawakan na magkabila niyang pisngi. Siya naman ay nanatili lang na nakatitig dito habang napapatango-tango hanggang sa mauwi sa halikan ang tagpong yon. Sa huli ay pinatawad na rin niya si Charlie at tuluyan na itong tinanggap sa buhay nila ni Dave. Pinakasalan siya nito sa simbahan at sumama na rin silang mag-ina sa malaki nitong bahay. Maging ang mama niya ay isinama niya rin dahil ayaw naman niya itong iwan na mag-isa sa bahay nila. Samantala, ang relasyon naman niya sa ama at bago nitong pamilya ay naging mas masaya pa. Lalo na kay Nicole. Mas tumibay rin ang samahan at tiwala nila sa isa't isa. At dahil sa always positive na enerhiya na lagi nilang ipinapakita sa kanilang ama, kaya mas lalo pang humaba ang buhay nito. Lalo rin silang nabuhayan na makakasurvive ito bandang huli sa nilalabanan nitong sakit na cancer. Mommy, Daddy, malapit na po ako mag-birthday, di ba? Tanong ni Dave sa kanilang mag-asawa isang gabi, habang nakahiga sila sa kama at patulog na sana. Oo, baby, bakit? May naisip ka bang gift na gusto mong ibigay namin sa'yo? Siya ang sumagot sa anak. Meron po, Mommy. Oh, sige lang anak, sabi mo lang sa amin at baby sister pong gusto ko, Mommy, Daddy. Hindi sila nakasagot ni Charlie at nagkatinginan lang. Pagkatapos ay kinindatan siya nito ng makahulugan at pabulong na nagsalita. Paano ba yan? Ang anak natin ang mismo nag-request. Sira. Kunwari ay inirapan niya ito. Pero na magkaroon sila ng pagkakataon ay nagawa rin niyang pagbigyan ng hiling ng anak na gustong-gusto rin naman ng ama. Natutuwa siya na hindi sinayang ni Charlie ang pangalawang pagkakataong ibinigay niya rito. Mabuti nilang din at binuksan niya ang puso niya sa pagpapatawad dahil kung hindi, baka hindi pa rin siya kontento at masaya sa buhay niya. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!